Ay ba lahat ng red? Hi mommies! Welcome back to our home. Kumusta ang ating mga buhay-buhay bilang nanay? Ngayon pala magre-prepare ako ng breakfast ni Kuya. Toasted bread. Ito yung gusto niya na toasted bread, yung nilalagyan ng butter, pagkatapos lalagyan ng sugar. Yan. Ito pala yung bago naming toaster. Ang brand niya is Immerflex. 1,500 watts power pala nito. Tapos infrared dual heater siya, kaya mabilis mag-heat. Tapos meron na siyang pull down crumb tray. I-prepare ko naman yung maintenance ni Kuya Wax. Ayan, dinudurog ko pala yung gamot niya kasi malalaki yung tablet. Hindi niya kayang inumin. Sayang kung isusukan niya lang. Mapakamahal ng gamot na yan. Baka nagtataka kayo kasi lagi kong sinasabi yung tungkol sa health ni Kuya Wax. I-share ko na lang din sa inyo dito kung ano ba talaga yung nangyari sa kanya. Last December, nagkaroon siya ng subdural empyema. Ito yung nagkaroon ng abscess siya sa brain. Swerte lang din niya kasi yung abscess niya nandun pa lang sa first layer, so hindi pa siya talaga nakapasok sa brain. Pero kailangan niya na rin talagang maoperahan. Ano ba yung naging symptoms ni Kuya? Kaya namin siya dinala sa ospital. Actually, nag-start lang sa sipon, tapos sa ubo, tapos yung, ayun na, akala namin ordinary sipon and ubo lang. Tapos dinala namin siya sa ospital. Clear naman lahat ng mga lab test niya. So pinauwi kami kasi nga ano lang daw, viral lang. Kaya lang pag uwi namin, nilalagnat pa rin siya. Parang hindi nawawala yung lagnat. And tuloy-tuloy pa rin yung sipon niya. Tapos yung sipon niya, nagkukulay brown na yung lumalabas. Tapos minsan may dugo na kapag sinisinga niya. Tapos continuous pa rin yung monitoring namin dito sa bahay. Kasi nga, binigyan naman kami ng gamot. After 2 days, namaga yung left eye ba niya or right eye. Ayan, papakita ko dito sa inyo yung picture. Namaga yung eye niya. Tapos nagpa-teleconsult kami. Binigyan kami ng antibiotic para doon. Kaya lang parang iba talaga yung pakaramdam ko. Nanay instinct nga, alam naman natin yan. Parang iba talaga. So, plano namin kinabukasan, dadalhin na namin siya sa ospital. Siguro, ano na rin yun, parang binigyan na rin kami ng sign na kailangan na siyang dalhin talaga. Nung gabi noon, doon na kami sa sala kasi natutulog dalawa. Nagigising ako na nakaupo siya kung ano-ano yung mga sinasabi niya. So, ayun na nga, kinabukasan, madaling araw, talagang pinush na namin na dalhin na siya sa emergency. Akala namin parang okay lang. Chinek siya kung may meningitis. Kasi hindi na siya masyadong nakakapagsalita eh. So parang symptoms daw yun ng meningitis. Pero okay naman daw, hindi naman daw. So ayun nga, sabi nung doktor, confine na lang daw para ma-continuous yung monitoring. Okay naman kami, parang okay, pumayag kami kagad kasi syempre gusto din naman namin yung ma-monitor talaga si Kuya. Kaya lang, nung dumating yung pedya niya, nakita nung pedya yung mga result dun sa mga laboratories ni Wax. Ni-required kami na ilipat siya ICU. Grabe talaga yung kaba namin ni Papa nun kasi parang ganun na ba
palala yung sakit niya na kailangan sa ICU kami. So that night din, nilipat na kagad si kuya sa ICU. Tapos, that time pala hindi na siya masyadong nakakapagsalita. Tapos, nung nasa ICU na siya, parang nakapagsalita daw siya ng mami. So, hinanap ako nung parang nursing aid doon. Tapos, pinayagan kami na magstay sa loob ng ICU. Parang sobrang grateful din kami dahil nga pinayagan kami na nasa loob lang si kuya. Nasa loob kami ng ICU. Tapos after 2 days namin sa ICU, nag-seizure si kuya. Tapos ayun, nirefer na kaagad siya ng neuro niya sa neurosurgeon. Tapos kinabukasan, napakabait talaga ni Lord. Meron na pa-schedule kaagad siya ng operation. Naoperahan kaagad si kuya. And after niyang operation na, grabe, sobrang nakakaawa yung itsura niya. Doon pala siya kinalbo. Kung nakikita niyo naman dati si kuya, kulot siya. Doon siya kinalbo siya doon kasi sa utak nga. Tapos, pagbalik niya ng ICU, ang lakas-lakas talaga ni kuya. Pagbalik niya ng ICU, nakapagsalita na kaagad siya. Sobrang grateful talaga kami kasi inunahan na kasi kami ng mga doktor na may possibility daw na mag-undergo pa kami ng rehab kasi kung hindi siya makakapagsalita, hindi siya makakatayo kasi yung right hand niya hindi siya natataas, pero after nung operation nataas niya kaagad. So after 2 days, pinalipat na kagad kami sa regular room. Kaya lang nagstay kami ng 1 month talaga sa ospital. Kasi kailangan ni kuya matapos yung antibiotic na 28 days. During that time, nakakaawa din si kuya kasi yung antibiotic niya through sa sa swero dinadaan, and sobrang hapde kasi direct nga doon sa swero yung antibiotic, tapos 3 times a day pa, every 8 hours. And by the way mga amigo, nakikita nyo, sila nagpre-prepare ng dinner namin. Yan pala yung pinaka-task nila dito sa bahay. Sila ang nagpre-prepare kapag kakain kami. Si Wax yung naglalagay ng mga utensils, plato. Si ate man naman nagpre-prepare ng food. Yan yung ginagawa nila kapag nasa bahay kami. Yan, tinuturo ko na sa kanila yung mga ganyang mga gawain para sanay na rin sila kapag sila lang. Tapos pagkatapos naman kumain, si ate naghuhugas, tapos si kuya naman yung naglilinis ng table. Sa ilalim. Okay na. Continue natin yung kwentuhan habang nagbabalot ako ng Shanghai. Ayan, nagbagawa pala ako ng Shanghai for kuya kasi nga, lagi kong sinasabi, di ba, hindi siya kumakain ng gulay. Pero dito sa Shanghai, nakakain niya yung gulay kasi durog nga. Hindi niya napapansin. Kaya nagluluto ako ng Shanghai. Ayun. Ayun nga, after 28 days, natapos naman ni kuya yung antibiotic niya. Grabe yung antibiotic ni kuya. Parang yun yung isa din yun sa parang masakit talaga na nangyayari sa kanya. Kasi every 3 days, hinahanapan siya ng kung saan siya lalagyan uli ng panibagong swero. Kasi yung mga ugat niya pumuputok na dahil sa sobrang dami na ng mga in-inject sa kanya. Maraming beses na siya hinahanapan ng dugo. Kasi before, everyday talaga kinukuhanan siya ng dugo. Kasi nga minomonitor yung infection niya. So everyday siya kinukuha ng dugo. Kaya nung time na kailangan niya ng antibiotic, ayun nga, hirap na silang maghanap ng ugat kay kuya. Pumuputok na yung ugat. Nakakaawa talaga. Kaya yung meron kaming mga gabi na umiiyak siya kapag nilalagyan na siya ng gamot. Kasi nag-aano rin siya parang meron siyang gamot na steroids. So, yung steroids ang mahapdi talaga kasi yun direct talagang nilalagay, ini-injection talaga sa kanya. Tapos ang hapdi pala nun. So, yun, umiiyak talaga siya. Kaya nga, di ba, meron akong pinakita na nagko-cold compress kami, nag-hot compress. Kasi nga, parang naiibsan daw yung hapdi kapag nilalagyan namin ng cold compress, tsaka hot compress.
Pero sobrang thankful pa rin talaga kami ni Papa dahil naagapan nga yung sakit ni Kuya and gumaling naman si Kuya. Sa ngayon, bumabalik na siya sa school. Tapos thankful din kami sa school kasi naintindihan nila yung sitwasyon ni Kuya. Swerte din yon kasi December, pabakasyon na. So, walang pasok. During time na nasa hospital si Kuya, pawala na rin yung pasok nila. Tapos nung bumalik si Kuya, pinigyan naman siya ng na magawa niya yung mga na-miss niya sa mga activities. Tapos pag nag-exam din naman siya. Actually, paglabas namin, hindi naman siya kagad bumalik. Parang pinayagan pa siyang magpahinga ng 2 weeks. Tapos doon lang niya ginagawa yung mga activities sa school, yung mga assignment, kaya sobrang bait talaga ni Lord kasi parang lahat ng aspect naman napoprovide niya talaga. Sa financial naman, awa ng Diyos na-provide din naman siya. Tapos syempre tinulungan din kami ng tito niya. Sobrang hirap talaga kapag yung anak mo yung may sakit. Tapos nakikita mo yung nahihirapan siya. Parang gusto mong sabihin na, Lord, ako na lang, wag na lang yung anak ko. Talagang grabe, ganun lagi ang dasal ko. Talagang nakakaawa kapag yung bata yung may sakit. Pero kung ano man yung pasalamat pa rin talaga kami na gumaling naman si Kuya. Naging maayos naman lahat. Yun na lang, ayun, continuous pa rin kami. Syempre, para iniingatan pa rin namin siya kasi nga mabilis na siyang dapuan ng mga infection kasi nga medyo mahina na yung immune system niya. Kaya mga kailangan maniwala tayo sa mother's instinct. Iba talaga. Pag alam natin na hindi normal sa mga anak natin yan, wag na tayo magdalawang isip. Ipatingin na agad natin. Wag na tayo yung mag-self-medication sa bahay. Kasi ang hirap kapag lumala. Ayan, thank you mga mami sa pakikinig. I hope nakabigay din naman ako sa inyo ng konting information regarding dun sa mga ganong sakit. Thank you so much sa pag-support nyo. God bless.